Gaudencio Love Stories presents Fixed Marriage with a Mafia Lord. Written by Almira. Inumpa, Julia! Halos mabilaukan na si Julia sa sunod-sunod na alak na nilulunok niya. Kasama niya ang mga kaibigan sa pag-iinom sa isang bar at karamihan sa mga taong naroon ay nagsasayaw na. Nilalasing niyo talaga si Julia. Alam niyo namang madaling malasing yan. Isa sa mga kaibigan niya na lasing din na pinapagalitan ng ibang kababaihan doon. Pero natawa lang si Julia sa narinig at gumewang-gewang pa. Ano ka ba? Ayos lang. Okay lang ako. Walang magagalit na boyfriend, no? Lasing na sabi niya at tinungga ang isang beer na naroon. Paniguradong uuwi na naman siyang lasing nito. Ngunit nangako naman ng mga kaibigan niya na ihahatid siya. Ngunit maging ang mga ito ay lasing na rin. Sayaw tayo! Malakas na sabi ni Julia at patakbong tinungo ang dance floor. Nagsasasayaw siya roon kasama ang ibang mga lasing na rin. Nabubunggo pa si Julia ng mga taong nagsasayaw din. Wow! Sige, sayaw lang kayong lahat! Tumatawang sabi niya at nanatili sa pagsasayaw. Natumba naman siya dahil sa nararamdamang hilo. Ngunit mabuti na lang at may sumalong lalaki sa kanya. Tatawa-tawa naman si Julia nang saluhin siya nito. Bakit mo ako sinalo? Alam ko naman ang mga style niya yan. Style niyo bulok. Tinulak niya ang lalaking gulat na napatingin lang sa kanya. Hindi ito lasing at nasa matinong pag-iisip pa. Umalis na lang ang lalaki roon na may ngisi sa labi. Maya-maya pa ay may lalaking lumapit kay Julia habang nagsasayaw siya. Hinawakan siya nito sa bewang at sinasabayan ang galaw niya. You look so hot, miss. Bulong nito, pero nagsasayaw lang si Julia kahit narinig niya ang lalaki. Maya-maya pa ay humarap siya rito. He looks so ugly. Alis! Masungit niyang tinalikuran ng lalaki na tulalang sinundan siya ng tingin. Ugali talaga ni Julia ang mambara ng tao. Lalo pa at hindi niya naman type ang lalaking yun. Hey! Lasing na ba kayo lahat? Okay lang. Uwi na ako ah. Tumatawa niya pang sabi sa mga kaibigan niyang isa-isa nang lumayapaypay dahil sa kalasingan. Lumabas siya sa bar na yun nang naiinitan. Naalala niya pang wala siyang dalang kotse kaya naman ay paggewang-gewang siyang pumunta sa gilid ng kalsada para pumara ng taxi. Swerte naman siya nang may sasakyan na huminto sa tapat niya. Isang BMW yun. Kuya, pakihatid ako sa kondo ko please. Lasing na sabi niya ulit nang buksan ng driver ang bintana ng kotse. Hindi naman kasi ito naghahatid ng pasahero. Hindi ako naghahatid ng babaeng lasing, miss. Seryosong sabi nito, ngunit huli na ang lahat nang pumasok sa backseat si Julia at komportableng umupo doon. Pogi ka naman eh. Hatid mo na ako. Nakapikit si Julia habang sinasabi yon, pero ang lalaki na nasa driver seat ay nagsalubong lang ang kilay. Lumabas ka. Ayaw ko sa lasing na babae. Masungit na sabi nito habang tinitingnan si Julia sa rear mirror. Habang nakapikit naman, nangumiti si Julia. Ayoko rin sa pogi pero masungit. Napapikit ang lalaki at bumuntong hininga. Lalabas ka o ako pang hihila sa'yo para makalabas ka. Mautoridad na sabi ng lalaki ngunit tumawa lang si Julia. Hindi mo magagawa yan. Bading ang lalaking pumapatol ng babae no? Kaya ihatid mo na ako. Dahil sa kakulitan ng babae ay wala nang nagawa pa ang lalaki, kundi ang hihatid nga ito. Sinabi pa ni Julia kung saang building siya nakatira at pagkatapos ay nakatulog doon. Hindi ako kailanman minalas ng ganito. Bulong ng lalaki at nagpatuloy sa pagmamaneho habang tinitingnan pa sa mirror ang dalagang natutulog sa backseat. Nakadikit ang ulo nito sa bintana. Nang makarating sila sa building ay agad na nagpark ang lalaki. Nagdalawang isip pa siya kung gigisingin niya si Julia, ngunit sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang gisingin nito. Ano ba? Kitang natutulog yung tao eh. Napapikit pa rin si Julia habang naiinis. Halatang lasing pa rin ito. Miss, nandito ka pa rin sa loob ng kotse ko. Mahihimiga ng pagiging seryoso ng lalaki habang sinasabi yun. Kaya naman ay tamad na dumilat si Julia at tiningnan nito. Huwag mo na ako bigyan ng pera dahil hindi ko kailangan yan.
Napangiti si Julia sa narinig at hindi pa rin lumabas ng kotse na ipinagtaka naman ng lalaki. Nahihilo pa rin si Julia. Nahihilo ako. Pwede bang iatid mo ako hanggang sa kondo ko? Nagmamakaawa si Julia sa lalaki na ikinasalubong nito ng kilay at sarkastikong tumawa. Seriously, miss? Paano kung galawin kita dahil dinala mo ako dun? Tanong nito na ikinatawa ng dalaga. Inabot niya pa ang balikat ng lalaki at hinampas ito ng mahina. Gagawin mo yon? Tanong ni Julia. Hindi ko gagawin yun. Sagot ng lalaki at napatingin sa harap ng sasakyan. Di atid mo ako. Makulit na sabi ni Julia na nakanguso pa. Tiningnan naman ulit siya ng lalaki. Hindi ko rin gagawin yan. Napabuntong hininga ang lalaki matapos yun sabihin. Alam niya kasing mas kakukulitan lang siya lalo ng babae. Di hindi ako aalis dito sa kotse mo. Magiging butiki ako ng dikit sa upuang to. Nag-akto pa ang dalaga na nakadikit sa upuan doon. Nakahiga ba kasi siya na ikinapikit ng lalaki dahil na rin sa damit nitong masyadong revealing. Fine, bumaba ka na. Masayang binuksan ni Julia ang pintuan ng sasakyan at malapit pa siyang matumba pagkalabas. Mabuti na lang at nahawakan siya ng lalaki sa braso. Sabi sa'yo matutumba ako at tuluyan nang humina ang tuhod ni Julia dahil sa panghihina at nararamdamang hilo. Kaya naman ay walang magawa ang lalaki kundi ang kargahin ito sa likod niya. Hindi ganon kabigat ang babae, ngunit hindi komportable ang lalaki. Hindi pa siya kailanman nadikit sa isang babae. Anong floor ang kondo mo? Mahinang tanong ng lalaki habang naghihintay sa pagbukas ng elevator. 12, room 101. Inaantok na saad ng babae at nang bumukas na ang elevator ay pinindot ng lalaki ang 12th floor. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago makarating doon. Naramdaman niyang tulog ang dalaga dahil sa bahagyang pagbigat nito. Nang makita ang kondominium ng babae ay tumingin siya sa pintuan. Hindi alam paano buksan, kaya naman at kahit nahihirapan ay kinuha niya sa bulsa ang isang bagay at yun ang ginawa niyang pangbukas sa doorknob. Nabuksan naman ang pintuan, kaya naman ay pumasok siya sa loob. Miss, mahinang sabi niya pero daing lang ang iginawad sa kanya ni Julia. Wala siyang magawa kundi pumasok sa isang kwarto doon at inilagay ang dalaga sa kama. Nakita naman niya ang wipes doon kaya naisipan niyang punasan na rin ang mukha ni Julia na may nagkalat na makeup. Huwag mong inaano ang mukha ko. Ano ba? Nakatitig lang ang lalaki sa mukha ni Julia habang pinupunasan ito. Natatawa pa siya ng bahagya at nang ma-realize ang ginagawa ay agad siyang tumayo at tumitig kay Julia. Mahimbing pa rin itong natutulog. Umalis na rin siya doon matapos maglagay ng notes sa mesa dahil wala na rin naman siyang dahilan para manatili pa. Nagising si Julia dahil sa sakit ng ulo. Nahihilo pa siya habang naupo sa kama at nakahawak sa ulo niya. Parang mabibiyak ito, kaya naman ay tuluyan na siyang tumayo. Ang ina, bakit ang pikit ang pakiramdam ko? Bulong niya at nang maamoy ang sarili ay napangiwi na lang siya. Oo nga pala, naglasing nga pala kami kagabi. Napailing siya at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Habang tinutungga niya ito ay tiningnan niya ang sariling damit. Yun pa rin ang suot niya sa bar kagabi. Agad naman siyang tumungo sa harap ng salamin at tiningnan ang muka. What? Bakit wala na ang makeup ko? Nakpunas ba ako ng mukha bago matulog? Gulat niyang tanong sa sarili at hinawakan pa ang muka. Pagkatapos ay tinuro ang sarili. Nagtataka. Sinong naghatid sa akin? Wala akong maalala. Nagdala ako ng sasakyan . Nagugulat na sabi niya at agad-agad na tinawagan si Amelie, isa sa mga kaibigan niya. Yes, Besh. Kakagising ko lang. Malakas na sabi nito sa kabilang linya kaya naman ay mabilis siyang nagsalita. Hinatid mo ba ako rito kagabi? Pinunasan mo rin ba yung mukha ko? Tanong niya. Umaasang oo ang isasagot nito pero saglit na tumahimik ang kabilang linya. Nandiyan ka pa ba? Kailangan kong sagot mo ngayon agad. Malakas na sabi niya sa kaibigan at narinig naman niya ang daing nito. Totoo niyan, Besh. Nagising ako sa bar kagabi at hindi ka na mahagilap.
Kasi akala ko nag-commute ka na. Nagtataka si Julia sa sinabi ng kaibigang si Amelie dahil maging siya ay walang maalala dahil sa tindi ng kalasingan. Punta ako dyan mamaya, bes Agad na binaba ng kaibigan niya matapos sabihin ang huling linya. Kaya naman ay napahiga si Julia sa sariling kama at napatitig sa kisame ng kanyang kwarto. Imposible namang naglakad lang ako. No way! Malayo kaya yung bar na yun? Napagpasyahan ni Julia na maligo na para mahimasmasan ang sarili. Naguguluhan din siya at natatakot na baka isang lalaki na nakilala niya sa bar ang nagatid sa kanya. Bakit ba kasi wala akong maalala? Inangyan naman Nagmamaktol pa siya habang nagsha-shower pero ilang saglit lang din ay natapos na siya sa pagligo. Napatingin naman siya sa mesa nang mapansin ang isang kulay yellow na papel kaya binasa niya ang nakasulat dito. Kung hindi mo ako maalala, huwag mo nang pilitin ng sarili mong alalahanin pa ako. But if we meet again, you owe me something. Hindi makapagsalita si Julia nang dahil sa nabasang note. Hindi siya sigurado kung babae o lalaki ang nagsulat noon dahil maganda ang sulat kamay. Napahinto na lang siya sa pag-overthink nang nag-doorbell ang kaibigan niya na agad naman niyang pinuntahan. So, sinong naghatid sa'yo kagabi? Bungad na tanong nito. Gaya niya ay parang may hangover pa ito dahil labis sa pag-inom. May nakita akong note Inilapag niya sa mesa ang note at agad na binasa ng kaibigan niya na napangangarin. Sabihin mo nga sa akin, kanino ka sumabay kagabi? Halata sa tono ni Amelie ang pagkainis, kaya naman ay tumaas ang kilay ni Julia. Amelie, sa tingin mo ba magiging ganito ako ka-curious kung naalala ko kung sino nagatid sa akin? Naiinis ding sabi niya pero ang kaibigan ay napailing lang at pinagkrus ang braso. Susunod ay hindi na tayo iinom ng marami. Batak ka rin kasi kung uminom. Akala mo hindi babae. Pangaasar ng kaibigan niya sa kanya, kaya naman ay umarko pa ang kilay niya. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ako naniniwalang wala kang sadya. Tiningnan niya ang kaibigan mula ulo hanggang paa. Ayun nga, pahiram ako ng pera, beshi ko. Nagpapaawa pa ito kay Julia kaya naman ay inirapan niya ito. Sa sobrang yaman ng pamilya niyo, alam kong magpapahiram ka talaga. Nakangising sabi nito pero tiningnan lang siya ni Julia. Totoo ngang mayaman ang pamilya nila, kaya siya mag-isa ngayon dahil choice niya rin ito. Dahil sa pagiging mayaman nila, ay pinili niyang mamuhay ng mag-isa. Swerte na lang siya dahil nilalagyan pa rin ng parents niya ang account niya ng pera. Isisend ko na lang sa account mo. Napatalo naman sa tuwa ang kaibigan niya at nahinto lang nang tumunog ang cellphone ni Julia. Hudyat na may tumatawag. Kaya naman ay napahinto siya sa pagsusuklay at sinagot ito. Ang parents niya ang tumatawag. Hello? Sagot niya at agad namang nagsalita ang nasa kabilang linya. Julia Margaret! Kagabi pa kita tinatawagan ngunit hindi ka sumasagot. Naka-off ang cellphone mo. Sinamon agad ng ina ang narinig kaya naman ay sumimangot si Julia. Seriously, ma'am? Pagagalitan mo lang ako? Tanong niya sa ina sa sarkastikong tono. Ang kaibigan niya naman ay nakikinig lang. Seriously, Julia? Anong ginagawa mo kagabing bata ka? Tanong ng ina kaya napabuntong hininga siya. I'm out with my friends. At saka pwede ba ma? I'm not a kid anymore. Huwag mo na akong tawaging bata. Naiinis na sabi niya na ikinabungis-ngis ng kaibigan. Nilakihan niya naman ito ng mata. Ano ba kasing sadya mo, ma'am? Tinawagan mo na ako kahapon ng umaga. Sabi ni Julia, nagtataka. Ibang sadya ko, anak. May importante tayong pag-uusapan at hindi ito pwede sa telepono pag-usapan. Kailangan namin ng presensya mo dito sa bahay mamaya. May mga bisita rin kaya umaasa ako makakapunta ka. Binabaan siya ng kanyang ina kaya naman ay naiinis siyang binabari ng cellphone at tumingin sa kaibigan. Nakakainis! Pupunta na naman ako sa bahay. Reklamo niya at humiga sa kama niya habang ang kaibigan niya naman ay naroon pa rin sa single sofa na nasa kwarto niya. Sama ako! Makulit na sabi ni Amelie na ikinataas ng kilay ni Julia. Alam kong iinisin mo na naman si kuya kaya wag na. Sabi niya at tumayo na para magayos. Nang araw din na yun ay bumiyahe si Julia patungo sa mansyon nila. Isang mayor sa lugar nila ang kanyang ama. Kaya naman ay kilalalin ang kanilang pamilya. Hindi lamang sa politiko, kundi sa angking yaman nila.
Nagpark si Julia sa parking lot at nakita niya ang napakaraming kotse roon. May mga kalalakihang mga nakaitim na nakatayo at parang pinalilibutan ng bawat kotse na hindi pamilyar para sa kanya. Pero hindi niya na yun pinansin pa at dumiretso na sa loob. Oh my! Ang anak ko! Patakbong lumapit ang kanyang ina at yumakap sa kanya na ipinagtaka niya. Hindi naman kasi nito ginagawa ang pagyakap dati. Mommy? Nagtatakang sabi niya habang tinitingnan ang mga taong naroon. Halatang magpamilya ito at eleganteng tingnan. Siya ang unika iha namin, ang sinasabi kong si Julia Concepcion. Napapatango ang matandang lalaki habang pinapasadahan ng tingin si Julia. Ang dalawang lalaki pa na mas bata sa kanya ay hinangaan din siya ng tingin. Nice to meet you, Miss Julia. May ngiti sa labi na sabi ng matandang babae. Tiningnan naman ito ni Julia at ngumiti na lamang. Si Gabriel na lang hihintay natin. Hindi pa naman siya late. Tumingin sa relos ng matandang lalaki. Kaya naman ay pagkakataon yun ni Julia para harapin ang kanyang mga magulang. Ma'am! Dad! Anong meron? Hinawakan naman ng ina niya ang kanyang kamay at nag-aalalang umiti. Malalaman mo rin mamaya. Nagtataka naman siyang tumingin sa kanyang ama na seryoso lang ang tingin sa kanya, ngunit nakikita niya ang pag-aala rito. Si kuya? Tanong niya ulit at nalungkot naman ang mukha ng kanyang ina. Hindi pa makakapunta ang kuya mo dahil may inaasikasong business. Pilit yun na inintindi ni Julia. Boring ang buhay niya kapag wala ang nakakatandang kapatid sa tuwing dumadalaw siya sa mansyon. Mommy, sinasabi ko na sa inyo. Napipilitan lang ang pumunta dito dahil may mga plano na dapat akong gawin ngayon. Sana ay maganda ang kalalabasan ng pag-uusapan natin. Kasama ang mga yan na hindi ko naman kilala. Pinasadahan ni Julia ng tingin ang magpamilya at naupo sa sofa roon. Ilang sandali pa ay tumayo ang magpamilya nang dumating ang isang lalaki. Kaedad niya lang ito, panigurado at seryoso itong tingnan. Bumagay pa rito ang suot na suit at naka-shades pa, kaya naman ay napamaang si Julia at humanga agad dito. Pansin din niyang pamilyar ito sa kanya. Kuya, buti naman at dumating ka. Rinig niyang sabi ng kapatid siguro ng lalaking kakadating lang. Kanina pa ba kayo rito? Rinig niya ang tanong ng lalaki na ginulo pa ang buhok ng kapatid. Sakto sa usapan ng dating mo, Gab. Sagot ng isa pa na naroon. Nanatiling pinanood lang ni Julia ang mga ito. Lumingon naman sa pamilya niya ang lalaki na bahagya pang nagulat nang makita siya, ngunit nakabawi rin kaagad. May nakahanda ng mga pagkain sa dining room. Pwede na tayo pumunta doon. Sabi ng ama ni Julia at lahat naman sila ay pumunta doon. Nasa likuran siya ng lalaki. Kaya naman ay nakita niya ang paggalaw ng likuran nito habang naglalakad at labis niya rin itong hinangaan. Kumain muna tayo bago natin simulan ang diskusyon. Sabi ng matandang lalaki sa kabila at ang dalawang anak nito ay magiliw na kumuha ng pagkain. Halatang pilyo ang mga ito dahil mga binatilyo pa naman. Pero hindi ako makakakain ng maayos kakaisip ko anong kailangan pag-usapan ngayon. Na pati ang presensya ko ay kailangan dito. Nanatiling nakatingin si Julia sa matanda na kahit seryoso man ito, ay hindi siya nakaramdam ng anumang takot. Hindi ba at mas magandang kumain ka muna para matanggap ng sikmura mo kung anumang discussion ngayon? Tanong ng matanda. Kuryos naman na tumingin si Julia dito. Ano po ba ang pag-uusapan natin? May posibilidad ba na hindi ito matanggap ng sikmura ko? Tanong ni Julia, kaya naman ay sinita siya ng kanyang ina. Julia, kumain ka na lang. Mahinang sabi ng kanyang ina, ngunit nasa matanda pa rin ang tingin niya. Nailipat niya sa lalaking kanina pa nakikinig. Fine. Sinimulan niyang sumandok ng kaunting ulam at inilagay iyon sa pinggan nang may sama ng loob. Kahit gaano kagwapo ang kaharap, kung curious siya sa isang bagay ay maiinis talaga siya. Ilang sandali pa ay tapos nang kumain ng mga ito at kanina pa naghihintay si Julia habang kumakain ng dessert. Kating-kati na ang puwet niya at nais niya nang umuwi. Hindi na kami magtatagal pa. Nais lang namin makuha ang pagsang-ayon ng anak niyo. Saan ang ginan sa parents ni Julia. Nakangiti ito at walang bahid ng pananakot sa boses, kaya naman ay mas nadagdagan ng curiosity ni Julia. Narito kami upang ipaalam sa inyo na kami at ang mga magulang mo ay napagdesisyonan kang ipakasal sa aming panganay na si Gabriel.
Hindi makapaniwalang tiningnan ni Julia ang parents niyang nag-aalala na tumingin sa kanya. Ipakasal? Wait, what? Mali po ata kayo ng sinasabi. Kinumbinsi pa ni Julia ang sarili na mali siya ng dinig dahil kung siya ang hihinga ng opinyon ay ayaw niya munang magpakasal, lalo pat hindi niya kilala ang ipapakasal sa kanya. Ang kasal niyo ay isang kasunduan at kailangan niyong sumunod dahil kung hindi, ay maraming masisira sa inyo, Iha. Ang tinutukoy ng matandang lalaki ay sila ng mga magulang niya, kaya naman ay kumunot ang noo niya. Alam ko namang biro lang lahat ng to. Ayaw kong matali sa kahit na ano, kahit na sino. Reklamo ni Julia at tumingin ng masama kay Gabriel. Halata rin sa lalaki na hindi nito nagustuhan ang kasunduan, kaya mas ikinainis ni Julia ang pagiging tahimik nito. Ma'am, sir, sorry, pero ayaw ko magpakasal sa anak niyo. Tatayo na sana si Julia at tatalikod na nang biglang magsalita ulit ang matandang lalaki. Malulugmok sa hirap ang pamilya niyo kung ganun. Ikaw pa naman ang susi para mapanatili ang posisyon ng ama mo sa politiko. Dahan-dahan na nilingon ni Julia ang matandang lalaki at nilingon ang ama niya. Anong ibig niyang sabihin, Daddy? Halata sa boses ni Julia ang naiinis na siya, kaya naman ay napangisi si Gabriel. Ang pamilya niyo ay may malaki na utang sa pamilya namin. Kahit gaano kalaking pera ay hindi ito mababayaran. Lahat ng ari-arian niyo, kayamanan at posisyon ng daddy mo, galing sa amin. Lahat ng narating niyo ay dahil sa amin. Sa madaling salita, malaki ang naitulong namin sa inyo kaya malaki rin ang utang na loob niyo sa amin. Mahabang paliwanag ni Gabriel kay Julia habang nakangisi pa rin. Hindi makapaniwala si Julia dahil sa kanyang narinig at sarkastiko itong tumawa. Seriously? Tumulong kayo sa pamilya ko pero nangihingi kayo ng kapalit? At ang kapalit na yun ay hindi mababayaran ng kahit na ano? Kaya ako ang magsasakripisyo? Unbelievable. Hindi makapaniwalang sabi ni Julia nakaharap pa si Gabriel. Palhim na humanga naman ang lalaki. Ganun na nga. Sa kabila ng pagtulong namin, nangangailangan pa rin kami ng kapalit. Kung ayaw mo namang maging kaawa-awa ang inyong pamilya, sumang-ayon ka na lang sa kasal gaya ng ginawa ko. Seryosong sabi ng lalaki at kinainis yun ni Julia. Ayaw niyang maging mahirap at mas lalong ayaw niyang makitang naghihirap ang mga magulang. Kaya naman ay napapikit siya. Fine, pero wag niyong aasahan na magiging mabuting asawa ko. Nagawa na niyang umalis sa lugar na yon nang may naiinis na ekspresyon. Alam niyang kawalan yon ng respeto, ngunit na naig sa kanya ang kanyang inis. Pabagsak naman niyang sinara ang pinto ng kanyang kotse at naiinis na hinampas ang manibela. Fixed marriage? Hindi ko nga kilala yung lalaking yun eh. At hindi ko alam pwede niyang gawin sa akin oras na magsama na kami sa iisang bubong. Pansin ko rin pagiging mayabang niya. Malakas na sabi niya na nasisiguro niya namang walang nakakarinig sa kanya. Gwapo nga ay mayabang naman. Sinimulan na lamang ni Julia na paandarin ang kanyang sasakyan. Gusto niya nang magpahinga dahil sa labis na gulat at pag-iisip. Wala akong balak na sabihin sa babaeng yun ng tunay kong katauhan pa. Kaya hanggat maaari, huwag kayong magbabanggit ng kahit na ano sa kanya. Sabi ni Gabriel sa ama nang makaalis na si Julia. Nanatiling andoon ang mga magulang ni Julia dahil alam naman nila ang sekretong tinatago ni Gabriel. Ang lalaki ang dahilan kung bakit ipapakasal ang anak nito dahil suwestyon nito ng lalaki. Pero kuya, paano kung malaman niya? Siyempre magugulat talaga siya. Sabi ni Gavin ay nakasunod sa kanya na kapatid. Nag-iisip din ito ng malalim. Huwag kayong mag-alala. Hanggat maaari, gagawa ko ng paraan para wala siyang malaman na kahit na ano sa akin. Nakangiti si Gabriel habang sinasabi yon. It will be hard for both of you na magsama sa iisang bahay. Sabi ng ama ni Julia, kaya naman ay ito ang binalingan ni Gabriel ng tingin. Pagsasama sa iisang bubong ang isa sa mga ginagawa ng mag-asawa at wala tayong magagawa tungkol sa pagsama naming dalawa. Nakangiti pa rin si Gabriel at tinaalala ang naiinis na ekspresyon ni Julia. Hindi ko rin may papangako ngunit gagawin ko ang lahat upang maprotektahan ang anak niyo. Dahil may posibilidad na madadamay siya sa kung anumang gulo ang meron ako. Sabi ni Gabriel at tumayo siya bago tumungo ng kaunti para magbigay galang sa mag-asawang nasa harapan. Nang wala nang marinig na salita,
ay agad siyang naglakad palabas ng mansyon. Nadaanan niya pa ang mga tauhan nilang mga mafia doon na nagbigay galang sa kanya. Masungit pala kapag hindi siya lasing. Bulong ni Gabriel at nagsimula ng magmaneho. Ilang araw na rin ang nagdaan mula nang makausap ni Julia ang mga magulang at ang pamilya ni Percival. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makaget over. Idagdag pa na dinumog siya ng tanong ng mga kaibigan. Nagulat na lang ako nang biglang may wedding invitation na to. Wala kang sinasabing may nobyo ka na pala. Malakas na sabi ni Amelie at inilagay ang wedding invitation sa mesa. True! Siya pa nga ang may sabi na iinom siya kasi walang magagalit na boyfriend. Sabi pa naman ng isa pa niyang kaibigan na si IC na nakatanggap din ng wedding invitation. Nakalahad doon na sa Sabado na ang kasal at ni hindi man lang siya na-inform doon. Hindi niyo naman tinatanong sa akin kung may boyfriend na ba ako. Ako ang kusang nagsasabi at walang magagalit na boyfriend. Walang magagalit na boyfriend doesn't mean na wala akong boyfriend. Hindi lang talaga siya nagagalit pag umiinom ako. Napanguso ang mga kaibigan niya. Sa postura ng mga ito ay halatang nagtatampo na. Lihim lang ba ang relasyon yun na pati kami hindi pwedeng malaman yun? Tanong ni IC at wala namang ibang nagawa si Julia kundi ang tumango. Nakakatago naman kami ng sekreto sabi ni Amelie at sumang-ayon naman si IC dito. Ayaw ko masira ang relasyon namin ng dahil lang sa may sinabihan ako tungkol sa amin. Pasensya na. Siyempre ay kasinungalingan yun dahil ayaw niyang maraming tinatanong at sinasabi ang mga kaibigan niya. Tama na nga. Basta, masaya kami para sa'yo. Nakakagulat lang talaga. Sabi ni Amelie at saka bahagyang umuso. Ganon din naman ang ginawa ni IC. Pero bakit muna hindi ako ang nasa maid of honor mo, ha? Naasar na sabi ni Amelie. Kaya naman ay inagaw ni Julia ang wedding invitation at binasa ang lahat ng nandun. Groom, Gabriel Lawrence Percival. Maid of honor, Maxine Siena? Hindi ipinahalata ni Julia ang nagtataka niyang muka at tono. Siyempre pa ay hindi niya kilala ang Maxine na nasa listahan. Elementary best friend ko siya at nangako kami noon sa isa't isa na siya ang magiging maid of honor ko sa kasal ko. Parang nakumbinsi naman niya ang mga kaibigan na pinaniwalaan siya dahil walang kamalay-malay ang mga ito na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Hindi pala talaga kami nakita ng fiancé mo. Siguro siya ang nagsundo sa'yo nung lasing na lasing ka. Sabi ni IC at tumango naman si Julia. Siya nga. Napamaang naman si Amelie sa sinabi ni Julia at tinaasan ng kilay ang kaibigan. Bakit sabi mo wala ka maalala at hindi mo nga kilala ang handwritings ng notes na iniwan sa mesa mo? Tapos ngayon, may hangover pa ako noon, okay? Inirapan niya ang kaibigan niya at sinagot ang cellphone na kanina pa ring ng ring. Ang tagal mo namang sagutin, Julia! Malakas na sabi ng kanyang ama, kaya naman ay bahagya pa niyang nailayo ang phone sa tenga. Dad, ano na naman po? Masungit na sabi niya na ipinagtaka ng kaibigan. Pumunta ka rito sa mansyon dahil susukatan ka ng trahe de boda. Andito rin si Gabriel at hinihintay ka. Napataas ng kilay si Julia sa narinig. Siyempre ay itinago niya ang muka sa mga kaibigan para hindi na ito makita ang kanyang reaksyon. What? Bakit kailangan niya pa akong hintayin? Nagtatakang tanong niya. Dahil siya ang groom mo at sabay kayong susukatan dito mismo sa mansyon. Agad ibinaba ni Julia ang cellphone at saka siya bumuntong hininga. Tumingin naman siya sa mga kaibigan niya at nagkibit-balikat. Tumawag si Daddy at pinapapunta ako sa mansyon para sukatan na. Sabi niya sa mga kaibigan at napanguso naman si Amelie. Malapit na ang kasal mo, di ba? Bakit ka pa pinapabiyahe? Delikado yan. Nakanguso pang sabi nito at tumingin kay IC. Si Ami at ang pinaniniwalaan niya. Sus, hindi yan totoo. Walang mangyayaring masama kung mag-iingat ka kaya gora na, Julia. Para pa siyang tinaboy ni IC sa sarili niyang kondo. Kaya naman ay inirapan niya ito. Napatingin naman siya sa suot niya at nang makita ang okay na yun, ay agad siyang bumiyahe patungo sa mansyon. Paparating na siya panigurado. Kanina pa naghihintay si Gabriel kay Julia. Halos 1 oras na siya roon, ngunit hindi pa naman late ang babae dahil sadyang maaga lang talaga siya. Hindi naman ako mainipin kaya huwag kayo maglala. Kaunting ngiti ang iginawad ni Gabriel habang naisipang maglakad-lakad sa loob ng mansyon.
Nagmistulang art gallery ang loob ng mansyon dahil sa daming litratong nasa dingding. Kaya naman ay tiningnan niya yun. Isang magandang bata na kumakain ng cotton candy ang nakaagaw ng pansin niya. Si Julia yan, nung 7 taong gulang pa lang siya. Sabi sa kanya ni Mr. Concepcion na may kaunting ngiti sa labi. Seryoso lang si Gabriel na nakatingin doon at nailipat ang tingin sa isang litrato kung saan nakasakay sa isang kabayo ang babaeng nasa edad 15 kung titingnan. Hindi pa man niya nailipat ang tingin ay dumating si Julia. Hinihingal. "Dad!" Malakas sa sabi nito kaya naman ay dalawa silang napalingon dito. "Handito na ako. Nasaan na magsusukat?" Tanong ni Julia at pinasadahan ng tingin si Gabriel. "Kayong dalawa ni Gabriel ang pupunta doon at magpapasukat. Kaya ka nandito ay dahil sabay kayong pupunta doon." Sumimangot si Julia sa narinig at umirap. "Akala ko ba nandito na yung magsusukat? Bakit hindi mo nalang sinensa akin yung address kung saan kami magpapasukat? Walang silbi ang sasakyan ko kung sasabay ako dyan." Tinuro pa ni Julia si Gabriel kaya naman ay napailingan ng lalaki. "Ibababo ang kamay mo, Julia." Maotoridad na sabi ng ama niya, kaya naman ay agad niya itong ibinaba. "Gaya ng sabi ko, siya ang groom mo, kaya dapat lang na magsama kayo kapag magpapasukat." "Whatever, Dad. Marami pa akong kailangan gawin, kaya naman ay kailangan ko na magmadali." Sabi ni Julia na umiwas pa ng tingin sa ama. "At anong kailangan mong gawin? Mag-iinom kasama ang mga kaibigan mo? At pagkatapos ay magpapatid sa hindi mo kilala?" Nanlaki ang mata ni Julia sa sinabi ng ama niya at narinig naman niya ang mahinang tawa ni Gabriel. "Daddy, hindi yan totoo!" Nakangusong sabi niya pero pinandilatan siya ng mata. "Ang lalaki mismo na nagatid sa kondo mo nagsabi sa akin." "O ala, sige na, umayo na kayo." Gusto pa sana magsalita ni Julia at itanong sa ama kung sino ang lalaking yun para makapagpasalamat man lang siya. Pero agad naglakad si Gabriel. Kaya naman ay walang nagawa si Julia kundi ang sumunod dito. "Pwede bang dahan-dahan ka lang?" Reklamo niya dahil mabilis ang paglalakad nito at hindi niya masabayan. "Gagamitin ko ang sasakyan ko." Hindi pa man nakapunta si Julia sa sasakyan niya ay hinila siya pabalik ni Gabriel dahilan para mapasubsob siya sa dibdib nito. Agad naman niyang marahan na itinulak ang lalaki. "Ano ba?" Reklamo niya at kunyaring pinagpagang sarili. "Sa akin ka sasabay. Iatid kita sa apartment mo." Tinaasan ni Julia ng kilay ang lalaki pero nakatalikod na ito. Pumasok sa loob ng sasakyan. Sininyasan siya nitong pumasok na kaya naman ay padabog siyang pumasok sa backseat at bumusangot. "Bakit ayaw mo dito sa harapan?" Tanong ni Gabriel kaya naman ay napairap si Julia. "I don't know you, okay? Ayokong tumabi sa hindi ko kilala." Natawa si Gabriel sa narinig at muling tiningnan ng babae sa rear mirror. "Tumabi ka nga sa akin nung nakaraan eh." Narinig ni Julia na may binubulong ang lalaki pero hindi niya marinig ng maayos kaya naman ay hindi niya na ito pinansin. Habang nasa biyahe ay panay ang tingin ni Julia sa likod ng lalaki. Nahuhuli yun ni Gabriel kaya hindi niya maiwasang mapangisi. "Kapag ako natunaw," itinaas ni Julia ang kilay na nakatingin sa lalaki. "Excuse me?" Sarkastikong sabi niya pero hindi na siya pinansin ng lalaki. Sakto namang dumating na sila sa isang lugar kung saan marami ang mga gowns at kung ano-ano pang nakadisplay. "Seriously? Dito talaga?" Nachichipan si Julia sa lugar dahil parang pang mahirap yun. Ngunit nang walang pasabing pumasok si Gabriel ay walang nagawa ang babae kundi ang pumasok na lang din. "Ako po yung tumawag dito sa inyo kamakailan para magsukat dito," sabi ni Gabriel sa matandang babae doon. Hindi naman pinansin ni Julia yon at tiningnan ang mga gowns doon na magaganda ang design. "Mr. Gabriel, mabuti at nakarating ka. Nakahanda na ang mga kagamitan namin kanina pa para sa pagpasukat sa inyo." Jolly na sabi ng matanda at bumaling ang tingin nito kay Julia. "She's Julia Concepcion, ang magiging asawa ko." Napakagat si Julia sa labi niya nang marinig yun. Kunyari ay nagtitingin lang siya doon. Pero ang totoo ay nakikinig siya. "Ang ganda niyo naman, iho. Kailangan pala ay magandang trahe de boda ang itatahi ko." Magiliw na sabi ulit nito. Kaya naman ay humarap si Julia sa matanda at ngumiti. "Huwag niyo po masyadong gandahan. Baka may mahulog."
Sinulyapan pa ni Julia si Gabriel, ngunit seryoso lang ang itsura nito. Hulog na ang nobyo mo sa'yo, iha. Nakikita ko to sa mga mata niya. Gustong matawa ni Julia sa narinig at napaiwas naman ang tingin si Gabriel. Kung alam lang ng matanda ang sitwasyon ng dalawa, ay baka hindi na sila sukatan nito. Sinimulan silang sukatan ng matanda at agad naman yung natapos. Umuwi na rin sila matapos nun. Ihatid mo ako sa mansyon dahil nandun ang kotse ko. Sabi ni Julia sa lalaki, kaya naman ay tiningnan siya nito sa rear mirror. Ihatid kita sa kondo mo. Sabi naman ni Gabriel, kaya naman ay nagsalubong ang kilay ni Julia. Excuse me? Nandun nga ang kotse ko. Hindi ka na pwedeng magmaneho ng kotse mo simula ngayon. Natawa ng sarkastiko si Julia sa narinig. Napairap siya. Hindi kita boyfriend, okay? Sagot ni Julia, kaya naman ay pilyong ngumiti ang lalaki. Oo, hindi mo nga ako boyfriend dahil fiancé mo ko. Sandaling natahimik si Julia. Pumasok sa isip niyang boyfriend niya lang naman sa kontrata ang lalaki. Fine. As if naman na alam mo kung nasa ng kondo ko. Panghahamon ni Julia at komportabling umupo sa backseat. Habang nasa biyahe ay tinitingnan niya pa kung tama ba ang dinadaanan ng lalaki. Kaya naman ay nagtataka siya, lalo na nang dumating sila sa harap mismo ng building ng condo unit niya. Paano mo nalaman nandito ang kondo ko? Lumabas ng kotse ang lalaki matapos ipark ang sasakyan. Proud pang pinagbuksan nito si Julia. Tinanong ko ang daddy mo, and since may mga kaibigan ako na dito nakatira, ay hindi naging mahirap sa akin na hanapin ang building na to. Lumabas si Julia at pinasadahan pa rin ang tingin ng lalaki. Hindi niya ito pinansin pa, pero naramdaman niya ang pagsunod nito. Bakit nakasunod ka pa rin? Tanong ni Julia kay Gabriel. Tungkulin kong ihatid ka ng maayos hanggang sa apartment mo, dahil karapatan ko yun. Tinaasan ni Julia ng kilay ang lalaki at inirapan ito. Boyfriend, fiancé o asawa lang kita sa kontrata. No feelings attached. Wala kang karapatan sa akin, no? Hindi nga natin kilalang isa't isa eh. Umiiling na lang na sumunod si Gabriel sa kanya, habang si Julia naman ay hinayaan ng sundan siya ng lalaki. Hanggang sa makapasok sila sa elevator ay nakasunod pa rin ito sa kanya. Marami akong alam tungkol sa'yo. Gulat na napatingin si Julia sa lalaki, ngunit tipid lang itong ngumiti sa kanya. Paano? Siguro ay pinaimbestigan mo ako kaya alam mo, no? Umirap naman si Julia at tumingin sa harap. Bakit naman ako magsasayang ng pera para mag-imbestiga? Kung pwede ko namang tanungin sa daddy mo. Bumulong ng kung ano si Julia at hindi naman yung narinig ng lalaki. Nang bumukas ang elevator, ay agad na naglakad si Julia. Ngunit bago pa siya masundan ni Gabriel, ay hinarap niya na ito. Napatigil naman sa paglalakad ang lalaki. Hindi mo na kailangan pang alamin kung nasa ng kondo ko sa floor na to. Huwag ka nang bumalik. Wala namang masamang mangyayari sa akin dito. Pilyong umisi si Gabriel at pinasadahan ng tingin ang kondo ni Julia. Alam niya na yun dahil napuntahan niya na. Nakapasok pa nga siya. Well, okay. Agad na bumalik si Gabriel sa loob ng elevator at tinanguan si Julia. Nang sumara na ito ay napahawak si Julia sa kanyang dibdib. Ang ngisi niya, ang ngiti niya, nakakainis. Napapadyak siya papunta sa kondo niya nang may gumuso. Araw ng Sabado, sinundo si Julia ng kanilang family driver sa harap ng building ng condo unit niya dahil araw na rin ang kasal noon at andun sa mansyon nila ang susuotin niya. Maaga pa lang ay nababagot ng naligo ng mabilisan si Julia. Nagsuot din siya ng simpleng damit. Ma'am, binati siya ng kanilang driver at pinagbuksan ang pinto ng sasakyan. Pumasok naman siya sa loob at bumuntong hininga. Ako lang po yung ikakasal na hindi alam ang venue. Pagsalita niya, kaya naman ay natawa pa ng bahagya ang driver. Sa mansyon ng mga Percival ang reception. Ang venue ng kasal ay sa isang malaking simbahan sa sentro. Ako na po mag-aatid sa inyo sa simbahan kaya alam ko. Nakangiting sabi ng driver. Matagal ng driver ni na Julia at may katandaan na ito. Simula bata pa lang siya ay kilala na niya ito. Kaya naman ay tinuring niya na rin itong kapamilya. Nang makarating si Julia sa mansyon nila, ay agad siyang sinalubong ng make-up artist at ang mag-aayos sa kanya. Hinayaan niya ang mga itong ayusan siya at ilang oras pa bago siya pinasuot ng trahe de boda. Oh my God! Ang ganda mo, Miss Julia!
Nakangiting sabi ng bading na makeup artist pero tila walang ganang tiningnan lang ito ni Julia. Well, nasa lahi naman namin ang magaganda. Ilang sandali pa ay lumabas na si Julia sa mansyon nila at sumakay sa isang kotse na kulay puti. May bulaklak ito sa harapan. Siyempre ay ang family driver nila ang magmamaneho nun. Pati ang matanda ay humanga sa ganda ni Julia. Kay ganda mong bata, bakit nakasimangot ka? Natatawang tanong nito na tiningnan pa siya sa rear mirror pero sa labas lang siya nakatingin. Alam ko pong alam nyo na arranged marriage lang to. Kaya sino ba matutuwa sa ganitong setup? Sarkastikong sabi niya pero ngumiti lang sa kanya ang matanda. Sanayin mo ang sarili mo kay Sir Gav, Iha. Malay mo, matutunan mo rin siyang mahalin. Natahimik si Julia sa narinig kaya naman ay nagsimula ng paandarin ng matanda ang sasakyan. Minaneho na papunta sa simbahan. Agad naman silang nakarating doon dahil hindi naman kalayuan. Nagtataka pa rin ako, Manong. Pwede namang pipirma na lang ako sa kontrata. Bakit kailangan pa na ikasal talaga at sa simbahan pa? Pakiramdam ko tuloy, napakalaki ng magiging kasalanan ko na ikakasal sa hindi ko naman mahal. Natawa ng bahagya ang matanda at hinatid na si Julia sa harapan ng nakasarang pinto ng simbahan. Pumunta na rin ito sa gilid at bumukas na ang malaking pinto. Congratulations na agad, Iha. Ngumuso si Julia at agad na naglakad patungo sa altar. Alam niyang nakapasok na ang mga bridesmaid niya. Dahil lang dumating sila kanina ay siyang rampa rin ng mga ito. Agad siyang sinalubong ng mga magulang niya habang naglalakad siya. Niyakap naman siya ng ina. Anak ko, masaya ako para sa iyo. Sinulya pa ni Julia ang napakaraming taong nandun at nakatingin sa kanya. Kaya naman ay ginitian niya ang ina. Aware naman tayong lahat na arranged marriage lang to at napilitan lang ako. Nakangiti niyang sabi, Julia! Hindi niya pinansin ang ama at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nakita niya naman roon ang lalaking magiging kabiyak. Gwapong-gwapo ito sa suot at nakaayos pa ang buhok. As usual, eleganteng tingnan. Nang nasa harapan na sila ni Gabriel ay napaiwas ng tingin si Julia. Napatingin pa siya sa pari na nandun sa harapan. Kaya naman ay ibinalik niya ang tingin sa lalaki na ang tingin naman ay nasa ama na niya. Please take care of my daughter. Sabi ng ama niya na malamang ay si Gabriel ang sinabihan. Ibigay mo na sa akin ang kamay niya, Mr. Concepcion. Nagulat si Julia sa narinig. Maging ang ama niya ay natigilan din at hindi makagalaw. Mr. Garcia, I'm waiting. Nilingon ni Julia ang ama at parang nagmamakaawa pa dahil lang totoo, atras na siya sa kasal na magaganap. Daddy, wag! Pero parang bingi ang ama niya na ibinigay na kay Gabriel ang kamay niya. Naramdaman naman ni Julia ang init ng kamay ni Gabriel at para bang may kuryenteng dumaloy sa mga laman niya nang magdikit ang kanilang mga kamay. Ngunit naramdaman niya ang higpit ng pagkakahawak ng kamay ng lalaki sa kamay niya. Kaya naman ay ngumisi siya. Huwag mo namang ipahalata na kinakabahan ka. Ngunit mas hinigpitan pa ng lalaki ang pagkakahawak sa kamay niya na mas lalo niyang ipinagtaka. Hindi ako kinakabahan dahil sa'yo. Kinakabahan ako because I never went to a place like this. Mas ipinagtaka yun ni Julia. Ngunit wala na siyang panahon pa para magtanong dahil nasa harap na sila ng pari. Marami pang proseso ang mga ginawa sa kasal. May wedding vows pa na talaga namang hindi niya napaghandaan. Kaya naman ay kung ano-ano na lang ang sinasabi niya na ikinatawa ng audience. Nang matapos ang wedding vows nila ay sa wakas, ang huling parte ng kasalan. Do you, Gabriel Cyrus Percival, take Julia Margaret Concepcion to be your wedded wife? Tanong ng pari na agad namang sinagot ni Gabriel. I do. Walang kaemo-emosyong sabi nito at nabaling naman kay Julia ang paningin ng pari. Do you, Julia Margaret Concepcion, take Gabriel Cyrus Percival to be your wedded husband? Napabuntong hininga si Julia at nag-isip pa ng ilang segundo. Kung sasagot siya ay magiging katapusan niya na ngayon. Hindi niya na magagawa pa ang mga gusto niya at nakukulong siya sa isang bahay kasama ang lalaking hindi niya naman lubusang kilala. Inuulit ko. Do you, Julia Margaret Concepcion, take Gabriel Cyrus Percival to be your wedded husband? Nanatiling nakipagtitigan si Julia sa pari habang hinihintay nito ang sagot niya.
Kaya naman ay nababagot ang mukha ng pare at tumingin sa kanya. Rinig na rin niya ang bulungan ng mga taong naroon. Miss Concepcion and soon to be Mrs. Percival, kailangan ko ang sagot mo ngayon mismo. Mamahalin, pagsisilbihan at luluhuran, Father. Napaubo si Gabriel sa narinig at pati ang father ay malapit pang mabulunan sa sariling laway nang dahil sa narinig nila. Kaya naman ay napapikit si Julia sa kahihiyan. Hindi niya na malaya na nasabi niya na pala yun. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakatingin ito kay Gabriel, kaya naman ay masama itong tiningnan ni Gabriel. Subukan mong ilapat ang labi mo sa labi ko. Sasabog yung nguso mo. Nanatili pa ring seryoso ang mukha ni Gabriel na nakatingin kay Julia habang siya naman ay masama pa ring tinitingnan. Kiss na! Rinig ni Julia na sigaw ng kaibigan niyang panigurado ay si Amelia. Ngunit nakatingin pa rin siya kay Gabriel. Ngunit isang mabilis na galaw ni Gabriel ay hinalikan niya si Julia na ikinalaki ng mata nito. Gusto niyang itulak ang lalaki palayo. Ngunit naalala niyang nasa simbahan nga pala sila at sa mismong kasal pa. Agad din naman siyang binitawan ni Gabriel at inilahad nito ang kamay sa kanya. Hayop ka! Magnanakaw ng halik! Kahit ganoon ang reaksyon, ay tiningnan niya pa rin ang kamay ng lalaki na nakangiti sa kanya. Siyempre ay kailangan nilang magpanggap, lalo na't enggrande ang kasal nila. Sa wakas, ay sa wedding reception na sila pupunta at sa sasakyan naman ni Gabriel si Julia sumakay, kahit labag pa sa loob niya. Hindi naman siguro tayo magsasama sa iisang bahay, no? Kasal lang naman tayo sa papel. Sabi ni Julia na nakatingin sa lalaki. Tiningnan naman siya nito. Palibhasa ay nasa passenger seat lang siya. Kung hindi tayo magsasama sa iisang bahay, ang kabayaran ng magulang mo ay useless. Kaya ginanap ang kasal na to para magsama tayo sa iisang bubong. Huwag ka maglala. Araw-araw mo akong hindi makikita dahil palagi ako nasa opisina. Hindi ka maiirita. Naging maayos ang paghinga ni Julia sa narinig. At least, hindi kita makikita araw-araw. Sabi ni Julia at tiningnan naman siya ng binata na may blankong ekspresyon. We're going to eat together, kaya makikita mo pa rin ako. Ngumitito ng kaunti kay Julia na ikinamaang naman niya. Ang akala niya ay may takas na siya roon. Nang dumating sila ay marami na ang mga taong nandun. Agad silang binati ng mga taong halatang mayayaman at binati rin si Julia ng kanyang mga kaibigan. Congratulations, Julie! Masaya kami para sa inyo. Siyempre ay nasa tabi niya ang lalaki, kaya pati ito ay binati ni Amelie. Ako hindi masaya. Inang yan. Reklamo niya at kumala sa pagkakayakap ng kaibigan. Hala, bagong kasal, away agad. Doon na ako Agad na umalis ang kaibigan niya doon. May balak pa sana siyang pigilan ito, ngunit agad na itong nakalayo. Bahay niyo ba to? Tanong ni Julia. Masyadong malaki ang bahay ng mga Konsepsyon. Mas malaki pa kaysa sa kanila. Oh, at dito tayo titira, since may iba pang matutuluyan sina Papa. This mansion is originally mine. Tunog mayabang yon, ngunit hindi na nagawang mag-react ni Julia dahil sa paghanga sa malaking mansyon. Magbihis ka na. Napatingin si Julia kay Gabriel. Tinaasan nito ng kilay. May mga damit ka na sa kwarto natin. Natigilan si Julia at napamaang sa narinig. Ano ka mo? Pagtanong niya pa ulit at ngumisi naman si Gabriel. Ang sabi ko, may mga damit ka sa kwarto natin. Nangaasar ang boses nito, kaya naman ay nagsalubong ang kilay niya. Kwarto natin? Ibig sabihin, iisa lang tayo ng kwarto? Gulat na tanong niya at tumango naman ito. Ayoko! Pagmamaktol niya, kaya naman ay natatawang tiningnan siya ni Gabriel. Well, you're my wife now, and you can't do anything about it. Wala na ngang nagawa pa si Julia, kundi ang pumasok sa loob at magbihis ng maganda at makintab na kulay pulang dress na kamukha ng dress ng mga bridesmaid. Nang makalabas siya ay nagsimula ng magsikain ng mga tao. Maya-maya pa ay humupa na rin ang mga tao hanggang sa silang dalawa na lang ni Gabriel ang naiwan at nakatingin pa sa isa't isa. He'll regret everything kapag tatabi ka sa akin matulog. Sarkastikong ngiti ang iginawa ni Julia sa lalaki na napapangiti rin. Sa sofa ka matutulog. Nanlaki ang mata ni Julia, kaya naman ay natawa si Gabriel. Of course,
Matutulog ako sa guest room ngayong gabi lang. Diniinan pa nito ang huling salitang binanggit at lumabas na sa master's bedroom. Naikuyom naman ni Julia ang kamay at pabagsak na lumundag sa kama. Nakakainis! Sabi niya pa at tuluyan ang nagpahinga. Mukhang masaya ka sa kasal mo ah. Naikuyom ni Gabriel ang kamao nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya. Kasalukuyan siyang nasa opisina niya at nagtatrabaho nang biglang may tumawag. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Gabriel nang may malamig na boses. Kaya naman ay rinig niya ang pagtawa sa kabila. Kaibigan kita. Siyempre babatiin kita. Bakit parang kinakabahan ka naman dyan? Natatawa pa ring sabi nito na mas nagpakuyom ng kamao ni Gabriel. Hindi tayo magkaibigan. Sabi niya na nakapagpatahimik sa kabila. Maya-maya pa ay sumeryoso na rin ito. Mas pinipili mo talaga na galitin ako ano. Maghintay ka lang ng kaunting panahon at pababagsakin kita. Hindi lang ikaw kundi ang buong pamilya mo at ang asawa mo. Nakaramdam ng kaba si Gabriel sa narinig, ngunit agad nakabawi. Patunog siyang umisi. Iyan ay kung hahayaan kita, Eric. Isang pagtawa ang narinig niya sa kabilang linya nang sabihin niya yun. Kahit naiinis siya ay hindi siya nagpahalata at kinalma ang sarili. Kung natalo mo ako noon, pues hindi na ngayon. Binabanan nito ang kabilang linya, kaya naman ay pabagsak nang nilagay ni Gabriel ang telepono at ikinuyom ang kamao. Umayos lang siya nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok doon si Julia, ang kanyang asawa. Anong ginagawa mo dito? Naaasar na tanong niya dahil sa biglaang pagsulpot nito. Nginitian naman siya ni Julia at ipinakita ang gatas na hawak niya. Baka gusto mo. Nagtimpla na ako. Baka sabihin pa ng mga katulong mo na irresponsableng asawa ko. Sarkastikong umiti si Julia at inilagay ang gatas sa mesa ni Gabriel. Hindi ako umiinom ng gatas. At hindi mo na kailangan gawin yan. Tumaas ang kilay ni Julia sa narinig at inilibot ang paningin sa loob ng opisina. Nag-effort akong timplahin yan, love. Nagsalubong ang kilay ni Gabriel sa narinig at napaiwas ng tingin. Nakita naman ni Julia ang reaksyon ng lalaki, kaya naman ay natawa siya dito. Hindi kita inutusang magtimpla. Ikaw ang uminom yan. Naaasar na sabi ng lalaki na hindi lumilingon kay Julia, kaya naman ay mas inasar niya ito. Ginawa ko yan para sa iyo, mahal. Pangaasar niya pa, kaya naman ay seryoso na siya ngayong tiningnan ni Gabriel. Huwag mo nga akong tawagin ng kung ano-ano dyan, Julia. Pero asawa mo naman ako kaya tatawagin kita sa kung anong gusto ko. Pangaasar niya at tiningnan ng table ni Gabriel. Marami ring libro sa likod. Halatang lawyer ang asawa dahil sa makakapal na mga librong naroon. Lumabas ka na. Malamig pa sa malamig ang tono ng lalaki, kaya naman ay wala nang nagawa pa si Julia kundi ang lumabas doon. Ngunit bago pa man siya makalabas, ay nakita niya ang isang papel na pamilyar ang handwriting. Nagkibit-balikat na lang siya at tuluyan na talagang lumabas. Napatingin naman si Gabriel sa gatas na nasa mesa niya. Hindi siya kailanman uminom ng gatas dahil sa kape siya nasanay, kaya naman ay natawa na lang siya at umiling. Sa halip na kape ay gatas ang tinimpla niya. Ibang klase. Anya at napailing-iling siya at natawa. Umupo naman siya sa swivel chair at ininom ang gatas. Napangiwi pa siya dahil sa tamis nito, ngunit inubos niya rin naman ito. Sa nagdaang mga araw ay ganun pa rin ang ginagawa ni Julia. Ginagampanan niya ang pagiging asawa kay Gabriel at hinahartira nito ng makakain sa loob ng office. Minsan pa ay nagpupumilit siyang sumama sa lalaki kapag may lakad ito. Sama na nga kasi ako sa'yo. Ang boring dito sa bahay Wala na ba talaga akong karapatan na lumabas ha? Naiinis na sabi ni Julia na nakanguso pa. Nakabihis na siya lahat-lahat, ngunit hindi pa rin siya pinayagan ng lalaki. Julia, please, delikado sa labas. Nawawala ng pasensyang sabi ni Gabriel, ngunit nagpupumilit pa rin siya. Delikado pala Bakit lumalabas ka pa? Pwede bang intindihin mo na lang parte ng trabaho ko to? Napanguso si Julia sa narinig at bumagsak ang balikat. Para na siyang tutang nagmamakaawa, kaya naman ang tingnan siya ni Gabriel ay nag-guilty ito. Fine. Napapabuntong hininga na sabi ng lalaki. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit hindi niya maayawan ng babae.
Bumalik naman ang sigla sa mukha nito at may ngiti pa sa labi. Basta, ipangako mong hindi ka lalabas ng sasakyan kapag nakarating na tayo. Dagdag niya. Kaya naman ay nawala ang ngiti sa labi ni Julia at tinaasan ng kilay si Gabriel. Ilang oras naman ako maghihintay sa loob nun? Tanong niya dito. Hindi aabot ng kalahating oras. Sakay na. Pumasok si Julia sa loob ng sasakyan at nang makita na nakapasok na rin ang lalaki, ay tinanong agad niya ito. Ano bang klaseng trabaho ba yan? Di ba abogado ka? Bakit bawal ako sa loob? Sunod-sunod na tanong niya, kaya naman ay tiningnan siya ni Gabriel sa rear mirror. Bukod sa business at pag-aabogado, ay may iba pa akong pinagkakaabalahan. Huwag ka na magtanong. Nagpapasalamat naman si Gabriel nang hindi na umimik pa si Julia pagkatapos noon. At nang tingnan niya ulit ito sa rear mirror, ay nakatingin ito sa labas. Anong iniisip mo? Tanong ni Gabriel. Tiningnan naman siya ni Julia. Kung kailan ako makakalabas, miss ko nang mag-bar. Sagot nito, kaya naman ay palihim na napangiti si Gabriel. Hindi ka pwedeng mag-bar dahil malalasing ka. Napanguso si Julia at inikot pa ang mata. Malamang na malalasing talaga. Kung yun naman talaga ang concern mo, di samahan mo na lang ako mag-bar. Parang magmamakaawa pa si Julia, ngunit umiling lang si Gabriel na mas ikinanguso nito. Hanggang sa dumating sila sa harapan ng isang malaking mansyon ay walang nagsalita sa kanila. Wow, may babae ka siguro dito. Pagbasag ni Julia sa katahimikan, sinulya pa ng malaking mansyon. Babae siguro ang iba mo pang pinagkakaabalahan. Narinig ni Julia ang mahinang tawa ni Gabriel na minsanan lang mangyari, kaya naman ay nagulat siya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tumatawa ka ba kasi totoo? Umiling ang lalaki at lumabas na ng sasakyan papunta sa bahay na nandun. Hindi man lang nagpaalam. Inilabas na lang ni Julia ang cellphone niya at naglaro ng kahit anong games na naroon. Ilang minuto pa lang ang lumipas, ngunit nababagot na siyang maghintay. Kaya naman ay inilagay niya na lang sa bulsa ang cellphone at pinagmasda ng labas. Bakit ang daming lalaki dyan? Bulong niya nang makita ang mga kalalakihang nakatayo sa gate ng mansyon at puro nakaitim. Nangahas pa siyang bumaba sa sasakyan, ngunit natakot siya, kaya naman ay hindi na siya bumaba. Ilang minuto pa siyang naghintay at sa wakas ay lumabas na ang asawa. Agad siyang lumapit sa passenger seat at hinawakan ang mukha ni Gabriel. Anong ginagawa mo? Tanong ni Gabriel nang sininghot pa siya ni Julia. Malamang, sinusuri kita. Tinigilan na rin niya ang lalaki na namumula na ngayon. Hindi naman siya makaamoy ng kahit na anuman. Kaya naman ay napangiti siya. 45 minutes? Akala ko ba hindi ka aabutin ng kalahating oras? Sarkastikong tanong ni Julia at sinulyapan ang mga lalaking naroon. Medyo napatagal ang pag-uusap namin ng kaibigan ko. May ngisi sa labing sabi ni Gabriel, kaya naman ay napataas ang kilay ni Julia. Kaibigan daw, babae pala. Bulong na sabi niya, pero hindi naman yun narinig ng lalaki. Huwag ka nang umuso dyan. Hindi, okay lang. Ano bang karapatan ko? Asawa mo lang naman ako sa papel. Hindi mawari ni Gabriel kung nagbibiro lang ba ang babae o seryoso sa sinasabi. Kaya naman ay napapailing na lang siya. Ilang araw ulit ang lumipas ay nagbago ang trato ng lalaki kay Julia. Naging busy ito sa trabaho at nagkukulong sa opisina. Kumain ka muna. Hindi siya pinansin ng lalaki na nakapokus lang ang tingin sa mga sinusulat. Natatakot din siyang istorbohin ito dahil seryoso ito habang nakatutok sa papel. Gabriel, hindi pa rin siya nito pinansin. Tila ba'y walang naririnig ang lalaki at inaayos lang ang salamin na suot. Kaya naman ay naiinis si Julia na lumabas sa opisina nito at pumasok sa kwarto nila. Hanggang ngayon din ay hindi pa siya tinatabihan ng lalaki. Iniisip niya na lang na nirerespeto siya nito dahil wala naman silang nararamdaman sa isa't isa at nararapat lang na hindi sila magkatabi. Nakakainis. Bakit ba parang iniiwasan niya ako? Bulong ni Julia at gumulong sa malapad na kama. Tiningnan niya ang wall clock at nakitang 4:00 na ng hapon. Akala niya siguro hindi ko rin siya magagawang iwasan. Pwes, bahala na siya sa buhay niya.
Nagtaklob ng kumot si Julia at nakatulog ng may sama ng loob. Sa kabilang banda naman ay napabuntong hininga si Gabriel at napapikit. Nakahawak pa siya sa ulo niya at nang buksan niya ang mga mata ay napako ang tingin niya sa merienda na hinatid ni Julia sa kanya. "I'm sorry, confused lang ako." Bulong niya na para bang si Julia ang kaharap. Bumuntong hininga naman siya at sinagot ang tawag na kanina pa tumutunog. "Yes?" Sagot ni Gabriel sa telepono. "Naistorbo ba kita?" Inis na sinulyapan ni Gabriel ang mga papel na nasa harapan na para bang yun ang kausap. "Ano naman to, Eric?" Naiinis na tanong ni Gabriel at natawa naman ang nasa kabilang linya. "Gaya ng sabi ko nung pumunta ka rito sa bahay, hindi kita tatantanan hanggat buhay ka pa." Mariin na napapikit si Gabriel sa narinig. Nais suntukin ang lalaking kausap sa telepono. "Tangina, humanap ka ng taong pagtitripan mo ah. Pero ikaw lang nakikita akong potensyal para pagtripan. Hindi ako nasatisfy nung nakaraan dahil tila nagmamadali ka. Hindi ko naman alam na kasama mo ang asawa mo." Tumatawang sabi nito, kaya naman ay parang gustong patayin ni Gabriel ang lalaki. Kung bakit hindi niya pa ito tinuluyan noong pumunta siya sa bahay nito, ay labis niyang pinagsisihan. "Manahimik ka na. Dapat dinala mo rin siya sa loob para hindi siya mairita sa kakahintay sa'yo sa labas. Napaka-irresponsableng asawa mo naman." Agad ibinaba ni Gabriel ang telepono sa labis na inis. Kaunting pasensya na lang ang natira sa kanya para sa lalaking iyon. Dumaan ang gabi na wala siyang nakitang Julia na pumasok sa opisina niya para magdala ng pagkain. Hanggang sa sumunod na araw ay hindi na pumasok pa si Julia. Kaya naman ay naiinis na lumabas si Gabriel sa opisina at nakita itong nanonood sa TV. Hindi siya nito tiningnan at sinadya pang lakasan ang pagsara ng pinto sa kwarto. Ngunit hindi siya nito pinansin. "Julia," tawag niya, pero wala pa rin. Ang seryoso at salubong na kilay lang ang ekspresyon ng babae. Ngunit commercial pala ang naroon sa TV. "Kumain ka na ba?" Nakita niyang tumayo ang babae at pumasok sa banyo, kaya naman ay nagtaka siya. Napakakulit talaga ng babaeng yun. Bulong niya at umiling pa. Matagal pa bago lumabas si Julia at nagulat naman ang dalaga nang makitang nandun pa rin siya. "Lumabas ka dito." Malamig na sabi ni Julia sa kanya, kaya naman ay seryosong tiningnan niya ito. "Lalabas ako. Iinom kami ng mga kaibigan ko," sabi ni Gabriel at inaasahan niyang kukulitin siya ng babae para sumama sa kanya. Ngunit nakatayo lang ito at sumenyas sa kanya na lumabas na. Nagtataka naman niya itong tiningnan. "Hindi ka magagalit? Hindi ka sasama?" tanong niya. Pero malamig na tingin lang ang natanggap niya galing sa babae. "Umalis ka na lang," sabi ni Julia, kaya naman ay kahit na nagtataka ay lumabas siya sa kwartong yun at umalis na. Napasipa naman si Julia sa sofa na nandun at naiinis. Buwisit siya. Kapag ako bawal pero siya pwede. Humiga siya sa sofa at nanood ng walang kwentang palabas sa TV. Dahil sa inis ay pinatay niya ang TV at bumuntong hininga. Alas 7 pa ng gabi kaya naman ay maaga pa para matulog. Naisipan niya namang pumasok sa opisina ni Gabriel dahil sigurado siyang nakaalis na ito. Inon niya ang switch ng ilaw at bumungad sa kanya ang malinis na opisina ni Gabriel. Naka-arrange ang mga libro sa bookshelf at ang mga papel na naroon ay naka-arrange rin. Hindi niya ugaling makialam, ngunit pinakialaman niya ang mga papel na nasa mesa. Binasa ang mga naroon. As usual ay tungkol yon sa isang kaso. At familiar din ang sulat kamay ni Gabriel. Kaya naman ay inisip niya kung nasaan niya ito nakita. Nanlaki naman ang mata niya. "Yung note sa kondo ko!" Mahinang sigaw niya at mas tiningnan pa ang note. Lumabas na rin siya sa opisina nang nag-iisip pa rin. Wala naman siyang matandaan nung panahon na nalasing siya. Sigurado naman siyang si Gabriel yun dahil sa sulat kamay nito. Tarantado talaga. Bulong niya, ngunit kalaunan ay napangiti. Inilagay naman niya ang unan sa muka. Hindi siya makatulog at napagdesisyonan na hintayin na lang ang lalaki. Napabalikwas naman siya ng bangon nang may sunod-sunod na katok sa pintuan ng kanyang kwarto. Tiningnan niya ang oras at alas 11 na ng gabi. "Ma'am, si Sir po, nasa labas. Lasing po," sabi sa kanya ng katulong na nag-aalala. Kaya naman ay agad siyang tumakbo palabas.
para lang makita ang lalaking nakatayo roon. Nagugulat na tumingin sa kanya. Ikaw? Nanlalaki ang mga mata nito habang tinuturo siya. Inalalayan niya na lamang ito at kahit palasing ay naaamoy niya pa rin ang bango ng lalaki. Halika na, kailangan mo na magpahinga. Malumanay na sabi niya. Nagpasalamat naman siya dahil sumunod kaagad ang lalaki sa kanya. Umakbay pa ito sa kanya at naramdaman niya ang bigat nito. Gusto ko lang malasing araw-araw. Lasing na bulong nito. Nagtaka naman si Julia. Nakakasama ang alkohol. Sabi niya sa lalaki, ngunit tumawa ito. Kung papansinin mo naman ako ng ganito kalapit, it's fine. Umirap si Julia at pinihit ang kwarto niya dahil yun ang malapit. Agad niya namang nilagay ang lalaki sa kama niya. Hindi ito ang kwarto ko, Julia. Kahit nakahiga na ay nagawa pa nitong magreklamo, kaya naman ay ngumuso si Julia habang nakaupo sa gilid ng kama. Dito ka na lang. Malayo pa ang kwarto mo. Nakapikit na si Gabriel nang tingnan niya ito, kaya naman ay nagawa niyang pagmasdan ito. Ang mahabang pilik mata, matangos na ilong at ang perpektong labi nito ay nakakaakit para kay Julia. Huwag mo nang gawin sa akin ulit yun. Bulong nito habang nakapikit. Tiningnan lang ito ni Julia. Na hindi ako pansinin. Huwag mo nalit gagawin sa akin yun. Dahil nasasaktan ako. Iminulat nito ang mga mata at nagtama ang paningin nila. Hinawakan naman ng lalaki ang mukha ni Julia kaya naman ay hindi makagalaw ang babae. Tabihan mo ko sa pagtulog. Nang makaramdam ng ilang ay tumayo si Julia, ngunit nang hilain siya ni Gabriel ay padapa siyang napahiga sa kama sa tabi nito. Gabriel! Kapag sinabi kong tabihan mo ko, gawin mo. Bulong nito. Umayos naman ang higa si Julia at nakaramdam siya ng yakap mula sa likod nito. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Julia. Natigilan si Julia sa narinig. Para siyang nabingi dahil sarap noon sa pandinig. Narinig niyang humilik ang lalaki kaya naman ay napapikit na rin siya at nakatulog. Nagising si Gabriel kinabukasan dahil sa sinag ng araw na nararamdaman niya sa paanan niya. Agad naman niyang nakita si Julia sa tabi niya na mahimbing na natutulog paharap sa kanya. Napakaganda nito. Kaya naman ay hindi niya maiwasang hindi pinguti ng ilong nito na ikinagising ng dalaga. Ano ba? Mahinang sabi nito na napapaos pa. Palibhasa ay bagong gising. Good morning. Umirap ang babae sa narinig at tinuro ang wall clock. Nagulat naman si Gabriel dahil alauna na ng tanghali. Nauna akong gumising sa'yo, pero nakayakap ka sa akin. Hindi na ako nagreklamo dahil alam kong masarap ang tulog mo. Sabi ni Julia at bumangon na. Nanatili pa rin nakahiga si Gabriel at nakangiti pa. Bibisitahin ko si na daddy. Huwag mo sabihing bawal pa rin ah. Kinuha ni Julia ang tuwalya sa gilid ng banyo at isinara ang pinto. Maliligo na ito. Kaya naman ay pinihit niya rin ang pinto ng banyo. Good thing ay hindi ito nakalak. Nagulat naman ang babae sa loob. Ano ba? Nagulat na sabi nito kaya naman ay natatawa si Gabriel. Kailangan ko maghilamos at mag-toothbrush. Ginawa niya na nga ang sinabi at nang matapos ay hinila niya kay Julia ang towel para doon magpunas ng muka. Matapos noon ay lumabas na siya ng banyo at iniwan si Julia na nakanganga. Nang makapag-ayos na si Julia ay hindi pa rin niya maiwasang hindi isipin ang sinabi sa kanya ng lalaki na mahal siya nito. O baka dahil sa kalasingan, kaya yun ang sinabi nito. Aalis na ako, Gabriel. Pagpapaalam niya sa lalaki na nasa sala, nakaupo at nagkakape. Alright, mag-iingat ka. Kumusta mo ako sa mga magulang mo? Ngumiti si Julia at kumaway bago makalabas. Buti na lang at nasa kanya na ulit ang sasakyan. Dahil inihatid ito ng kanilang family driver. Maingat na nagmaneho si Julia at nang makarating siya sa kanilang mansyon ay agad siyang sinalubog ng katahimikan. Nang tuluyan na siyang pumasok ay nakita niya ang kuya niya kaya naman ay malapad siyang ngumiti. Kuya Julius! Magiliw na bati niya at niyakap ito ng mahigpit. Aray! Baby sis! Sinasakal mo na ako eh! Agad siyang kumala sa pagkakayakap at ngumuso. Namiss kita ng sobra. Hindi ka pumunta sa...
Napatigil si Julia sa sinabi at ngumiti naman sa kanya ang kanyang kuya. Alam ko nang kinasal ka and I'm not sorry sa hindi pagpunta dahil arranged marriage lang yun. Kapag totohanan ng kasal na, dyan na ako pupunta. Mas gumuso si Julia sa sinabi ng kanyang kuya. Iyan ay kung ikakasal pa ako ulit. Nakatali na yata ako sa lalaking yun. Inikot niya ang mata niya, kaya naman ay natatawa ang kuya niya at ginulo pa ang buhok niya. Nasaan pala sila, Mami? Tanong ni Julia. Nasa kwarto nila. Nag-uusap sila. Puntahan mo na lang. Agad na naglakad si Julia sa kwarto ng kanyang mga magulang. Habang papalapit ay naririnig niya ang mga boses ng mga ito. Tila ba'y nagtatalo ang mga ito sa hindi malamang dahilan ni Julia. Nakasara ang pintuan ng kwarto, kaya naman ay minabuti niyang itapat ang tenga sa pintuan. Kahit nag-aalala ako sa anak natin ay wala akong magagawa dahil makapangyarihan ng mga Percival. Kahit na may gawin ako, alam kong ikakabagsak natin yun. Rinig niyang sabi ng ama, hindi niya yun maintindihan. Ngunit walang kamalay-malay si Julia na ganong klaseng tao ang asawa niya. Natigilan si Julia at napakurap. Wala man lang siyang naiintindihan. Nasisiguro niyang tungkol yun sa kanya at kay Gabriel. Ang mga mafia ay walang awang pumapatay ng tao. Hindi ko man nasisiguro ngunit ramdam kong ganon din si Gabriel. Doon mas natigilan si Julia. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Nangihina. Napahawak pa siya sa hawak na hagdanan at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Nais niyang umiyak, ngunit hindi niya magawa. Nais niyang sumigaw, ngunit nanatili lamang siyang nangihina. Oh, nakausap mo na sina Mami? Nilampasan ni Julia ang kanyang kuya at dali-daling lumabas para puntahan ang kanyang sasakyan. Pinaandar niya yun at doon na unti-unting bumuhos ang luha niya. Pumapatay ng tao? Si Gabriel? Sarkastikong natawa si Julia at pinunasan ng luha sa mga mata niya. Dumiretso siya sa building kung saan naroon ang dating kondo niya at ang kondo ng kaibigan niyang si Amelie. Oh, napadalaw. Teka, anong nangyari? Nagugulat na tiningnan ni Amela si Julia nang makita ang mukha nito. Dito muna ako matutulog. Pilit nang umiti si Julia, kaya kahit nagtataka kung bakit, ay ipinaghanda na lang ni Amelie si Julia ng maiinom. Bakit hindi niya sinasagot? Bulong ni Gabriel at kinokontak pa ulit ang cellphone ni Julia pero hindi pa rin ito sinasagot ang tawag. Ring lang ito ng ring. Naisipan na lang ni Gabriel na tawagan ang mga magulang nito. Gabriel, sagot sa kanya ng ama ni Julia, kaya naman ay napabuntong hininga siya. Sir, nandyan po ba si Julia? Pumunta rito kanina si Julia, base sa kanyang nakakatandang kapatid. Ngunit hindi naman kami nagkausap. Sabi ni Julius ay umalis din ito kaagad. Nahihimigan ng pag-aalala sa boses ng ama, kaya naman ay napaisip si Gabriel. Binabaan niya ng tawag ang ama ni Julia at tinawagan ulit ang babae, ngunit hindi pa rin ito nasagot. Bakit mo ba ako pinag-aalala? Umupo si Gabriel sa swivel chair niya at napahawak sa sintido. Nang tumunog ang telepono, ay agad niya itong sinagot. Umaasang si Julia yun. Julia, nasan ka? Matagal pa bago may narinig na tawa si Gabriel na nakapagpataas ng dugo niya. Fuck, ano naman yun? Nagagalit na tanong niya. Hinahanap mo ba si Julia? Pumunta ka rito sa lugar ko dahil naghihintay siya ngayon. Agad binaba ni Gabriel ang telepono at patakbong tinungo ang sasakyan. Habang nasa biyahe ay hindi niya magawang hindi mataranta dahil sa isip niya ay posibleng may ginawa itong hindi maganda sa asawa. Tangina mo, Eric. Ilang beses na ibinagsak ni Gabriel ang kamay sa manibela at mas mabilis pa ang pagmamaneho. Nang makarating siya ay agad siyang pumasok sa mansyon. Hindi na siya nagawa pang pigilan ng mga gwardya roon dahil sa bilis. Where the hell is Julia? Malakas na sabi niya sa nakaupong si Eric. Pinadaan naman ito ang kamay sa buhok at ngumisi. Fool. Agad na nilapitan ni Gabriel ang lalaki at hinawakan ng kwelyo nito dahilan para mapatayo rin ito. Nanggigigil si Gabriel sa galit. Sa mga oras na yon ay nais niyang putulan ng hininga ang lalaki. Nasaan si Julia? Mahinahon niyang tanong, ngunit naroon pa rin ang inis at galit. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit gumisi si Eric. Tanga ka pare, nahulog ka sa padibong ko.
Malakas na binitawan ni Gabriel ang lalaki kaya naman ay napasubsob ito sa sahig. Baliw ka na talaga, sabi ni Gabriel sa lalaki at nanatili pa rin ang ngisi sa labi nito. Tama ka, baliw ako. Kaya gusto kong mamatay ka na muna. Tumatawag sabi ni Eric sa kanya para na itong baliw kung tingnan. Kaya naman ay nagulat si Gabriel nang kumuha ito ng baril. Kita mo to? Ipuputok ko to sa ulo mo at mamamatay ka. And then boom, wala na akong problema. Para itong demonyo kung tumawa. Kaya naman ay naikuyo muli ni Gabriel ang kanyang kamay. Sige, gumalaw ka. Isang putok ko lang ito. Hindi ka na makikita ng asawa mo. Kinasan nito ang baril nang makitang gumalaw si Gabriel. Nakita naman ni Gabriel ang isang golf. Kaya naman ay mabilis niyang kinuha yon at hinampas ang kamay ni Eric. Nabitawan nito ang baril at namimilipit sa sakit. Huwag mong idamay si Julia dito. Hindi ito tumugon. Sa halip ay tumawa ito sa kabila ng sakit. Hindi alam ng asawa mo ang katayuan mo sa buhay. Paano kung malaman niyang ang asawa niya ay isang mafia at isang mamamatay tao? Makahulog ang sabi nito kaya naman ay nilapitan niya ito at diniin sa dibdib ang golf. Gusto mong maramdaman kung paano ako pumatay? Ngumiti si Gabriel sa lalaki. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit maya-maya pa ay tumawa ang lalaki. Mauna ka munang mamatay. Bago pa man hampasin ni Gabriel ang lalaki, ay isang putok ng barilang umalingaw-ngaw sa silid na pareho nilang ikinagulat. Kanina pa ring nang ring yung cellphone mo, Julie, sabi ni Amelie, habang si Julia naman ay nakahiga sa kama ng kaibigan. Ayaw kong sagutin. Unknown number to 15 minutes na tong ring ng ring. Napabantang hininga si Julia sa sinabi ng kaibigan at kinuha ang phone. Nang makitang unknown nga ito, ay sinagot niya ito. Si Ate Julia ba to? Pwede bang puntahan mo si Kuya dito? Naputol ang lalaki sa sinasabi nito. Sino to? Tanong ni Julia dahil para itong hinihingal at hindi mapakali. Si Kuya Gabriel kasi. Nabaril siya, okay? Puntahan mo siya dito. Agad na napatayo si Julie sa gulat at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nakapagpaalam sa kaibigan na nagtataka. Huwag mong ibababa ang tawag hanggat hindi pa ako nakakarating dyan. Nagmamadaling nag-drive si Julia papunta sa isang malapit na ospital na binanggit ng nasa kabilang linya. Sa pananalita nito ay posibleng malala ang kondisyon ni Gabriel. Kahit man galit siya nang dahil sa nalaman niya ay pag-aalala pa rin ang nangibabaw sa kanya. Ate Julia! Pagpasok niya sa ospital ay ang kapatid agad ni Gabriel ang bumungad. Si Gino. Nag-aalala ito at may dugo pa sa white t-shirt. Ano ba kasi nangyari kay Gabriel? Bakit siya nabaril? Pilit na pinapahinahon ni Julia ang sarili habang tinatanong ang balisang si Gino. Dahil hindi pa man natapos ni Gino ang sasabihin ang putulin niyo ni Julia. Siyempre, mafia siya. Natigilan si Gino sa narinig at nawala ang kanyang pag-aalala. Ngumiti naman si Julia sa kanya. Parang okay lang. Nasaan ang kuya mo ngayon? Tanong ulit ni Julia sa lalaki. Inaasikaso ng mga doktor. Hindi ko na alam kasi nataranta na ako kanina. Naabutan ko siyang binaril ng lalaking di ko kilala. Tingnan mo ang mukha ko. Nagsalubong ang kilay ni Julia sa nakitang mukha ng bata. Puno kasi ito ng pasa. Nakipagbugbugan pa kasi ako dun sa gwardya bago ako makapasok. Pagpasok ko, nakahilata na si kuya. Mabuti na lang at may dala akong... Hindi na tinapos pa ni Gino ang sasabihin dahil sa posibleng maging reaksyon ni Julia. Ano bang ginagawa ni Gabriel doon? Tanong na lamang niya. Hindi ko alam. Pumunta ako sa bahay niyo kanina pero parang galit na galit siya paglabas. Hindi ko na siya nagawang kausapin kaya sinundan ko na lang siya. Akala ko nga babangga siya dahil sa bilis ng pagmamaneho niya. Nga pala, bakit ang tagal mong sinagot ang tawag ko? Hindi na yun pinansin pa ni Julia at basta na lang tinalikuran ng lalaki nang makita ang doktor at nurse nakakalabas lang ng isang kwarto. Ikaw ba ang asawa ni Mr. Percival? Tumango si Julia at narinig niya naman ang buntong hininga ng doktor. Okay lang po ba siya? Tanong ni Julia ngunit nagkibit balikat lang ang doktor. Ikaw nang bahala sumuri. Parang tumaas ang dugo ni Julia sa narinig kaya naman ay nataasan niya ng boses ang doktor. Hindi ako doktor para suriin siya. Ate, tara na.
Hindi niya na nagawa pang paggalitan ng doktor nang hilain siya ni Gino papasok sa isang kwarto. Nakita niya naman doon ang nakahilatang si Gabriel. Walang malay at mahimbing na natutulog. Walang pasa sa mukha nito dahil sigurado siyang nabaril lang ito. "Iiwan muna kita," sabi sa kanya ni Gino at narinig naman niya ang pagsara ng pinto. Sinamaan naman ni Julia ng tingin si Gabriel na natutulog. "Galit ako sa'yo dahil inilihim mo sa akin ang tunay na ikaw, na isa kang mafia lord." Mahinang sabi niya, nakaharap sa lalaki. "Alam mong delikado, pinasok mo pa rin ng ganyan." Mahinang bulong niya parang nagtatampo pa ang tono. "Alam ko rin na ikaw ang naghatid sa akin nung minsan nalasing ako. Bakit hindi mo sinabi?" Pinagmasdan niya pa rin ang mukha nito habang natutulog. Bumuntong hininga naman siya at pinagmasdan ang paligid. Hindi ako magagalit sa iyo kapag gumising ka na dyan. Tatanggapin ko ang buong pagkatao mo kapag nagising ka na." "Talaga?" Nanigas sa kinatatayuan si Julia nang marinig ang mapaglarong tono sa pananalita nito. Agad niya itong tiningnan. May mga ngiti naman sa labi ng lalaki. "Kung hindi pa ako nabaril, hindi ka pa rin uuwi sa akin." Napapaos ang boses na sabi nito. Parang naiiyak na si Julia nang makitang gising ito. Ngumingiti at nakatingin sa kanya. "Dahil ba sa may nalaman ka kaya hindi ka umuwi?" Tanong ng lalaki. Tumango naman si Julia at pinahid ang namumuong luha. "I'm sorry my love. Natatakot akong iwan mo ko kaya ako nilihim. Ayokong madamay ka sa kung anong meron ako." Inilagay ni Julia ang kanyang kamay sa mukha ni Gabriel. Pinisil niya ito, kaya naman ay ngumuwi ang lalaki. "Abogado ka, pero nagagawa mong pumatay ng tao?" Napangiti si Gabriel sa kuryosidad na bumabalatay sa mukha ni Julia. "Iiwan mo na ba ako?" Matagal bago umiling si Julia. Hindi niya kayang iwan ng lalaki. "Hindi mo ako iiwan?" Tanong ulit ni Gabriel at umiling naman si Julia. "Hindi ka nagalit?" Napanguso si Julia sa kapilyuhan ng lalaki. "Gaya ng sabi ko, hindi na ako magagalit kapag gising ka na. Nagising ka eh." Napangiti si Gabriel nang marinig yon at ipinatong ang kamay sa kamay ni Julia na nasa pisngi niya. "Mahal mo na ba ako?" Biglang nasampal ni Julia ng malakas ang pisngi ni Gabriel dahil sa pagkakagulat na ikinabigla rin ng lalaki. Kaya naman ay napahawak pa siya sa pisngi. "Para saan naman yun?" Nakangusong tanong ni Gabriel, kaya naman ay napakurap si Julia. Hindi ko alam. Nagulat ako sa tanong mo." Nagugulat nga ang reaksyon ni Julia habang hindi makatingin sa binata. "Kapag ba sinabi kong mahal kita, mahal mo rin ako?" Hindi na nangahas pa si Julia na sampalin ng lalaki dahil sa tanong nito. Aminado naman siyang mahal niya ito. Hindi magiging ganon ang reaksyon niya kung hindi niya ito mahal. Hindi niya bibigyan ng pake ang lalaki kung wala siyang nararamdaman para dito. "Mahal kita." Mas lalong napangiti si Gabriel sa narinig. Kailan lang?" Nagsalubong ang kilay ni Julia sa tanong ng lalaki. Inikot niya naman ang mga mata. "Simula nung kasal, nauna akong nahulog. Talo ko." Ngumuso si Julia sa sariling nasabi, kaya naman ay umiling si Gabriel. "Mali ka, dahil nung unang beses na makita kita, unang beses na nasilayan ko ang mukha mo, alam ko na sa sarili kong mahal kita." Isiningkit ni Julia ang kanyang mga mata sa lalaki na ikinatawa nito. "Di ang fixed marriage na yun. Plinano mo lahat yun?" Naiinis na tanong ni Julia at ngumiti naman ng lalaki. "Dahil gusto kong matali ka sa akin. Gusto kong ikaw ang makatuluyan ko. Dahil yun lang din ang paraan para makasama kita." Gusto ulit sa paki ni Julia ang lalaki pero tumago sa puso niya ang mga sinabi nito. "Walang hiya ka talaga." "Walang hiya ako pagdating sa'yo. At pakakasalan kita ulit. Pakakasalan kita ulit dahil sa panahong to, mahal na natin ang isa't isa." Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Julia at hinalikan ito. Hindi naman mapigilan ni Julia na maiyak sa sinabi ng lalaki. At alam niyang sa mga oras na din na yun ay hulog na siya at wala na siyang magagawa pa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Fixed Marriage with a Mafia Lord. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!